Mga bilang 11. Ang lugar na tinawag na Tabera. Dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito, nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Kaya nagmamakawa kay Moises ang mga Israelita at agad naman siyang dumulog kay Yahweh. Dininig naman siya at namatay ang apoy. At ang lugar na iyo'y tinawag nilang Tabera sapagkat nagliyab doon ang apoy mula kay Yahweh. Pumili si Moises ng 70 pinuno. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanambig sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa sa Ehipto, doon nahihingi lang ang isda. At naaalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin roon? Nanghihina na tayo ngayon, walang makain dito, kundi ang manang ito. Ang mana ay parang buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao. Kinigiling nila ito at binabayo. Kapag niluto, ito'y lasang tinapay na sinangkapan ng langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Narinig ni Moises ang reklamo ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh kaya't nanlumos si Moises. Itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong ikinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Ako ba ang aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, iyong mga kinikilala ng kanilang lipi at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na ihanda nila ang kanilang mga sarili sapagkat bukas ay makakakain na sila ng karne. Nagrereklamo na naman sila, itinatanong nila kung kailan pa sila makakatikim ng karne. Sinabi pang mabuti sa Ehipto at marami silang pagkain. Kaya bukas ibibigay ko sa kanila ang pagkain gusto nila. Hindi lamang para sa 1, 2, 5, 10, 20 araw ang ibibigay ko sa kanila, kundi para sa isang buong buwan. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkanda suka sa pagkain nito, sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi na sila umalis sa Ehipto. Sumagot si Moises, lahat-lahat ng kasama ko ay 600,000. At sinasabi mong bibigyan mo sila ng karne para sa isang buong buwan?
Kahit napatayin ang lahat naming hayop o mahuli ang lahat ng isda sa dagat ay hindi sasapat sa ganito karaming tao. Sinabi ni Yahweh, Moises, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon di ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Lumakad na si Moises at ibinalita sa mga Israelita ang sinabi ni Yahweh. Isinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng toldang tipanan. Bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moises. Ang 70 matatandang pinuno ay binahaginan nga niya ng espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpropesiya, ngunit hindi na nila ito muling nagawa. May naiwang 2 pinuno sa kampo. Eldad ang pangalan at isa ay Medad naman ang isa. Tinawag silang kasama ng 70 ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh na sila'y nagpahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito sinabi ni Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moises, bakit di po ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako ay mababawasan ng karangalan? Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos ng Espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita. Si Moises at ang 70 pinuno ng Israel ay nagbalik na sa kampo. Nagpadala ng napakaraming pugo si Yahweh. Si Yahweh ay nagpadala ng hanging may tangay na laksa-laksang pugo mula sa kabila ng dagat. Ang mga ito ay nagliliparan sa paligid ng kampo. 1 metro lang ang taas ng kanilang lipad mula sa lupa at ang lawak ay 1 araw na lakarin sa kabi-kabilang kampo. Lumabas ng kampo ang mga Israelita at nanghuli ng pugo hanggang kinabukasan. Ang pinakakaunting nahuli ng isang tao ay aabot sa 10 malalaking sisidlan. Ang mga ito ay ibinilad nila sa paligid ng kampo, ngunit bago pa lamang nila ito kinakagat, ibinuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya ay nagpadala ng isang kakilakilapot na salot. Ang lugar na iyon ay tinawag na Kibrot Hatava sapagkat doon nalibing ang mga taong naging hayok sa karne. Mula roon, nagpatuloy sila ng paglalakbay hanggang sa Hazeroth. Bilang 12, nag-usap sina Miriam at Aaron laban kay Moises. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng Kusita na kanyang pinakasalan, sapagkat siya ay nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil dito, tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayong 3 sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan.
Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, "Pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya ng pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayang Israel. Kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga. At siya lamang ang nakakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya?" Nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. Nang mawala ng ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pababayaang matulad siya sa isang buhay na patay. Parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan." Kaya nakiusap si Moises kay Yahweh, "O Diyos, pagalingin po sana ninyo si Miriam." Ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahihiyan? Hayaan ninyo siya ng 7 araw sa labas ng kampo. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo. Hindi umalis ang bansang Israel hanggang hindi nakakapasok ng kampo si Miriam. Mula sa Hazerot, patuloy silang naglakbay. Pagdating sa ilang ng Paran ay nagkampo sila. Mga bilang 13. Nagsugo ng 12 espiya sa Canaan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmana ng Canaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo." Ganon niya ang ginawa ni Moises, kaya't mula sa ilang ng Paran, isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. Si Ruben, ang pinuno ay si Samuel na anak ni Zakur. Lipi ni Simeon, pinuno ay si Safat na anak ni Hori. Lipi ni Judah, ang pinuno ay si Caleb na anak ni Jephunneh. Lipi ni Isakar, ang pinuno sa Igal na anak ni Jose. Ephraim, pinuno si Oseas na anak ni Nun. Benjamin, pinuno ay si Palti na anak ni Rafu. Zebulon, pinuno ay si Gadiel na anak ni Sodi. Ang lipi ni Manases, pinamenuan ni Gadi na anak ni Susi. Lipi ni Dan, ang pinuno ay si Amiel na anak ni Kemali. Lipi ni Asher, ang pinuno ay si Setur na anak ni Mikael. Lipi ni Neftali, ang pinuno ay si Nahapi na anak ni Bapsi. Lipi ni Gad, pinuno ay si Kuel na anak ni Maki. Sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa Canaan. Si Oseas na anak ni Nun ay tinawag niyang Joshua. Oseas. Bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises, "Sa Negeb kayo dumaan saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malalakas
o mahihina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Tingnan ninyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa, at kung may matibay na muog o wala ang mga bayang tititirahan ng mga tao roon. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi, at kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo ang inyong loob at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas. Pagdating sa Canaan, tiningnan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa malapit sa pasong Hamat. Umahon sila ng Negeb at nakarating ng Hebron, at doon natagpuan nila ang mga angkan nila Ahiman, Sesai at Talmai. Ang mga ito mula sa lahi ni Anak. Ang Hebron ay 7 taon ng lungsod bago ang Zoan sa Ehipto. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasa ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bungo ng kahoy. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Ang lugar na iyon ay tinawag nilang Eskol dahil sa malaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya. Humarap kina Moises, Aaron at ang buong bayang Israel na nagtitipon noon sa Paran, sakop ng Kadesh. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malaki ang lungsod at matibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita ang Negeb. Ang kapurulan ay tinitirahan naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon, lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila.